Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, Supreme Court, haharangin nga ba ang impeachment trial ni BP Sara Duterte? Naku po, sana. Hindi ko kasi meron tayong mga kababayan na nagpetition sa Supreme Court na harangin po itong impeachment trial ni BP Sara Duterte dahil illegal at hindi dumaan sa tamang proseso. Itong mga kababayan natin ito yung mga bayani. Andiyan no, siyempre sa pangunguna ni Atty. Torion at may kasama siya lang political vlogger na nagngangalang Coach Oli at saka si Boss Dada at ang hindi nagising na si Banat Bay. Bago! Kasama po pala ako dyan sa petition na yan. Nagkataon lang po hindi talaga ako pang umaga. Kaya sabi ko, Boss Dada, ikaw kayo at saka Coach Oli, kayo na lang bahala magrepresenta sa akin. Anyway, kung tayong tatlo nandyan, di tayo kakasya sa camera. Mabuting kayo na lang ang humarap. Di ba? Kayo naman ang photogenic o videogenic. Tayo po, panggulo lang ho tayo sa camera. O, di ba? Kaya eto, anyway, eto na nga po. So, meron ng pinai-issue o parang hinihingi po sa Supreme Court na ipatigil ho. Bigyan ng TRO itong impeachment. Bakit ho kaya? Ay, papaliwanag ko yan ni Atty. Torion. Mas mabuti pa. Ako po, nung sumama po ako dyan, akin pong inaral yan. Talagang sumakit ang ulo ko. Dahil sa mga English na nandyan. Pero inaral po natin yan. Na tama po ang ating panawagan na itigil po ang impeachment trial na ito dahil po ito'y hindi tama. Ito'y dumaan sa maling proseso. Hindi ho binigyan ng tsansa ang nasasakdal na si BP Sara Duterte na magbigay ng kanyang opinyon at magbigay ng kanyang depensa. Ika nga. Hindi ho binigyan. At pinabasa lang ho sa mga kongresista in 1 minute and 15 seconds yung ilang papel ng impeachment complaint. Kaya mga kababayan, ito'y wala hong kwenta sa totoo lang. Hindi ho dapat ito pinapansin dahil ito'y illegal na ng kamera. Panoorin ho natin tong balitan to. This is a response yan, to kita nyo, walang tunog. Walang tunog sa akin. Hintay lang kasi Banat Bay. Hindi pa ako nagiging si Banat Bay. Ang bihira ka talaga, Banat Bay. Oo. Ito, mate ka sa iyo. Yan. Okay? Pasok. Atty. Torion. Isa pa. Take 1, take 2, take 3. This is a response to the clamor of the people that we should file a petition for certiorari prohibition with... Ay, kita nyo? Hindi na nga nagkakasya si Boss Dada sa likod eh. Isasama nyo pa ako. Saan nyo kilalagay dyan? Hindi. Naisip ko lang. Hindi, pero nagpapasalamat po ako na bigyan tayo ng oportunidad na tayo po ay nakasign din po dyan. Sumumpa din po tayo dyan. Hindi lang tayo asama sa mga interview. Okay lang yan. Hindi naman nagkakasya si Boss Dada eh. For preliminary injunction and TRO against the Ayun, nagkasya na. complaint filed against the Vice President. Dumulog kanina sa Korte Suprema ang ilang abogado upang hilingin ang pagpapawalang bisa sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing petisyon ay mula sa ilang Mindanaoan lawyers na kilala rin bilang mga kaalyado at taga-suporta ng pamilya Duterte sa pangunguna ni Atty. Israelito Torion, Atty. Martin Delgra at Atty. Luna Acosta. Tingnan mo, hindi man lang binanggit na media yung dalawang political vlogger. Alam mo naman ng mga media, merong konting hindi ho sila minsan gusto ang mga vlogger kasi siyempre natatalo sila minsan pagdating sa impormasyon. Di ba? Minsan mas maraming pa nanonood sa vlogger kaysa sa kanila. Kaya hindi na nila binabanggit. Ayon kay Atty. Israelito Torion na kilala ring legal counsel ni Apollo Kibuloy, hiling nila na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema na layong ipaisantabi at pawalan. Pero okay lang yan, okay lang. Hindi man tayo nagtatampo sa UNTV. UNTV isa sa pinakapatas pagdating sa pagbabalita. UNTV, Net25, at syempre walang iba kundi ang SMNI. Pero ang UNTV at saka ang Net25 yan ay mga nananatiling hindi bias sa tingin ko ha.
bisa ang impeachment complaint laban kay VP Duterte. Aniya naniniwala sila na mayroong malaking kakulangan sa nasabing impeachment complaint. Paliwanag ni Atty. Torion, lumalabag ito sa ilang mahahalagang probisyon ng konstitusyon at walang sapat na batayan sa jurisdiksyon. Kaya dapat aniya itong ibasura at hindi ipagpatuloy ng Senado. It is a violation of pertinent constitutional provisions, and it is likewise jurisdictionally void, and the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. That in essence is the foundation of our complaint. It is very defective because first, it did not consider the 3 priorly filed impeachment complaints. Yan. Paliwanag mo, ate. Masyado kasing, alam mo ito si Atty. Torion, pag nagsalita to, masyadong malalim ito eh. Nakikita ko nga sa kanyang lalaking Miriam Defensor Santiago. Ganun kalalim mo itong mamang to. Kaya ito, si ate, paliwanag ni ate kung ano ibig sabihin ni kuya. Ni Atty. Torion. Question din ng mga petitioner ang prosesong isinagawa ng Kamara sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Paglilinaw ni Atty. Torion na may malaking depekto ang impeachment complaint. Bakit? Una, hindi nito kinonsidera ang 3 naunang impeachment complaints. Yan, importante yon. Kasi tandaan ninyo ito yung pang-4 na complaint. Yung unang 3 complaint na dapat tinugunan muna. Kasi sa ating batas, yun ang kailangan eh. Kailangan pag may nag-complain, ibigay mo na kaagad doon sa Speaker of the House. Dapat proseso na yon. Kaya nga pansinin ninyo, minsan ginagawa ng kalaban yan eh. Kunwari mag-i-issue ng impeachment na mahina, tapos pag yan po mahina at na-dismiss, another year bago pwede mag-file at entertainin yung pangalawang complaint o yung susunod na complaint. Ang nangyari ho dito, may unang 3 na dapat tinugunan muna ng Kamara bago sila pumunta doon sa pang-4. Dapat isa-isa yan eh. Ang problema, alam siguro nila na mahina itong 3. Kaya yung gumawa nung pang-4, ang alam ko, yung mga na mismo, yung mga lintik na mga congressman dyan, di ba? Etong 3, hindi nila pinansin. Yan yung sinasabing unang violation na kaya hindi dumaan sa tamang proseso ang ginawang impeachment complaint na pang-4. Kasi kung na-dismiss kunwari ito, pinarating sa speaker, tapos tinakil ng House, kung ma-dismiss ito, hindi na pwede dun sa another year na naman. Siguro nakita nila, hindi na nila diniscuss ito, hindi na nila dininig itong 3. Dumiretso na sila sa pang-4. Mali po yun. Yun yung sinasabi ni Atty. Torion at na mga nagpetition pa. Nilabag rin umano nito ang due process para sa pangalawang Pangulo at hindi nito sinunod ang itinakdang proseso ng verification ayon. Ito, yung pangalawa, hindi binigyan ng tsansa yung defendant na yung si Vice President Sara Duterte na magbigay. Kasi parang yan eh. Tandaan ninyo, yung impeachment trial is nakapattern din yan sa ating batas kung paano yung nangyayari, 'di ba? Sa piskal muna may rereklamo sa piskal, ito si ganito, ganyan. Papatawag ngayon yung isa. Oy, meron sa'yo nagrereklamo dito. Ano ang depensa mo sa kanyang reklamo? Bibigay ngayon siya ng depensa niya. Nakita na ng dalawang yung piskal yung titignan niya. Andali. Mukhang may probable cause to tuloy na natin sa korte. Papasya na ngayon sa korte. Ganun dapat ang proseso. Inaalam yung depensa ng kabila, yung inaakusahan. Dito, walang naganap na ganun. Hindi hiningi yung panig ni VP Sara Duterte. At idiniretso na lang, pinastrak. Yun yung pangalawa. Yung pangatlo, yung oras na kung kailan lang nila nalaman ng mga congressman yung complaint. Nakasulat dyan, sinabi dyan, it has to be verified complaint before going sa Senate. Ibig sabihin ng verify. Ibig sabihin, kailangan at least alam ng mga pumirma. At sinabi nilang, okay, sangayon kami dyan.
O, tama yan. O, ito dapat pasa na yan. Impeach na yan. Yung pumirma doon, dapat may tsansang maaral at basahin yung impeachment complaint. Wala ho. Yung kinumpute nga ni Atty. Torion, sabi niya, nung nalaman nila yung impeachment complaint ng alas 10 ng umaga, tapos hindi pa pala nila alam, sometime after lunch, doon lang nalaman ng mga congressman yung impeachment complaint, yung pang-apat na impeachment complaint. Doon lang nila nalaman, there were no time to read the entire impeachment complaint. Basta lang sila pumirma. Kaya nga doon natin masasabi, di ba, na tila totoo yung alleged 150 million na ibinigay sa mga congressman. This is an alleged na sinasabi. Pero even doon sa proseso, mukhang totoo yung 150 million. You know why? Hindi na nila binasa yung impeachment complaint, basta na lang nila pinirmahan. Don't tell me, tinutukan sila ng baril doon. O, pag di ka pumirma, yari ka. Hindi! Mga congressman ito eh. Alam naman natin mga congressman, mga buhaya yan eh. Pasa-pasa lang yan, o. Pagka pumirma ka, eto sa'yo. Diba? Parang ganun ang nangyari. Ako, sabi ko nga sa inyo, it's an alleged ng mga tao, yung mga nagsasabi, yan ang kwento, 150 million na tinanggap ng bawat congressman na pumirma. Ngayon, may katotohanan ba yan? Tila sa ganitong prosesong nangyari, mukhang may ito katotohanan. Bakit kanyo? Wala nang verifikasyon na nangyari. Wala nang, hindi nyo na binasa, pinirmahan nyo na lang. Dahil nga doon, yun yung sinasabi ni Atty. Torion at namin lahat, na ito po ay may problema. Hindi ho tama yun nangyari. Hindi ho verified yung ipinasang impeachment complaint o yung ipinasa sa Senado. Naintindihan ho natin, mga kababayan? Naunawa natin kung bakit amin pong hinihingi sa Supreme Court, sa kataas-taasang ating husgado, ay na i-dismiss ho ito. Patigilin, i-dismiss, ibalik sa Kamara, idaan sa tamang proseso. Yun lamang po eh. Yan ang hirap sa bayan natin eh. Sa bayan natin mga kababayan. Kahit ako na-experience ko yan eh. Sabi ko sa inyo, na-experience ko na merong nagdemanda sa akin na tarantadong putang inang gago. Hindi ko na lang sasabihin ko sino. Dahil malakas siya sa husgado, hindi na kami binigyan ng tsansa na sumagot. Idiniretso na kaagad ng piskal doon sa korte. Anong tawag mo doon? Di ba? Hindi mo pinadaan sa due process. Lahat po tayo bilang Pilipino, tayo po ay merong due process na dapat pagdadaanan pag tayo inakusa. Hindi po. Kaya nga nangyari, nagkakaproblema ngayon dahil nga hindi dumaan sa tamang proseso yung nagreklamo sa akin, no. Iyari siya ngayon, no, di ba? Tarantado siya eh. Oh. Nakakarma na siya ngayon, kaya mag-alala. Hindi ko na sasabihin ko sino, marami naman ako demanda. Pero dahil nga doon, tumagilid tuloy yung reklamo. Dahil nga sinubukan nilang paspasin. Ugali talaga ng mga hindot yan eh. Yung paspasin yung mga ganyan. Yan yung sinasabi natin, mga kababayan, na wala namang problema. We are not against the impeachment. But rather, we are against the way nyo hindi dinaan sa tamang proseso. Everyone has due process. Even your enemies. Yan kayo, porket kaaway lang ninyo si VP Sara Duterte, di niya kayo dumadaan sa tamang paraan. O sa tamang alam nyo naman. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, itong pinakamalalang house, itong nangyayari sa ating bayan ngayon. Itong mga House of Representative natin. Ito na yung panahon na pinakamalala talaga. Lahat na lang nasa kamay niya. Ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Kahapon po nagkaroon ng hearing tungkol dun sa fake news. Tawan-tawa ako habang pinanonood ko eh. Yung mga tanong ng mga congressman, pangtanga lang. Sorry po pero papasensya nyo na. Yung mga tanong ninyo, hindi ko maintindihan. Bakit hindi, walang membership sa KBP? Bakit hindi nare-regulate ang
Bakit nasasayang ang pondo ng ano? Barado nga ho yung isa dun eh. Bakit? Sabi ng KBP, ano na po, mawalang galang. Ang KBP po ay hindi ho nasa ilalim ng gobyerno. Kasi, ignorante. Tapos, hindi, dapat kasi ganito. Dapat ginagawa ang trabaho. Ganyan, ang mga hirit nyo, pambobo lang eh. Tapos, marami pa silang sinasabi na kesyo doon sa nagbabayad ba ng tax yan? Hindi nyo ba alam na, excuse me po, lahat po ng YouTuber, automatic, kinakaltas ang tax. Meron po kaming tax na binabayaran sa Amerika. Kasi nga, American company ang Google. Ano na kagad yun? Matik na yung babawas sa'yo. Meron kami nun. Sana ho, nag-research man lang kayo. Pakikialaman ninyo yung sahod namin, pambihira kayo, hindi naman kami nasa gobyerno eh. Anong pakialam nyo kung kumikita kami? Hindi, eto, I'm speaking for all the vloggers, whether Tadso, Pinklawan, wala kayong pakialam. Bakit? Hindi nyo pera ito. Pera namin to. Pati pera namin gusto ninyong kunin. Kinuha nyo na nga yung pera ng bayan natin. Pati ba naman pera namin? Gusto nyo pa? Pinaghirapan namin ito. Bakit ninyo kukunin? Bakit ninyo sasabihin na, tingnan natin yan kung tama ba yung sahod? Anong pakialam ninyo? Honestly, anong pakialam ninyo sa amin? Sahod namin to eh. Pinagtrabahuan namin to. Tapos kami yung nagbabayad ng tax. Meron tayong tinatawag na income tax. May kanya-kanya tayong binabayaran. Bakit kailangan nyo? Ba't kayo kaya? Yan ang hirap sa inyo eh. Gusto ninyong buksan yung aming publicly. Ilantad ang sahod na nakukuha namin. Sir, that's for our protection. Naintindihan nyo? Hindi nga kami pumasok sa public office kasi ayaw namin na malalaman ng tao magkano sinasahod namin. Bakit? Bakit ayaw nyo? Bakit ayaw nyo? Nagagaling ba sa pogo? Hindi. Ayaw namin. Malalaman kung magkano kinikita. Kung hold upin ako, ransakin ako, abangan ako. Ito pala si ganito kinikita. Diba? Paano na yung mga scholar na pinag-aaral namin? Biro lang yan, biro lang. Paano na yung mga scholar na pinag-aaral namin? Sabi, ganun pala kinikita niya. Tama, mali. Gago! Kayo talaga. Mali yan eh. Mali. Bakit ko napasok yun? Kasi nga ganito ito mga congressman natin. Hindi ko alam kung ano nasa hulog ni. Talagang sabit-sabit na ho kayo. Tapos magbibintangan ninyo na pogo, ano ba isa? Drug lord. Sabi ko nga sa inyo, kami ho mga banateros, particular na kami banateros, kahit anong drug test ang daanan natin. Tara. Ang sigurado kung makikita nyo sa dugo namin, high blood, cholesterol. Ganon. Pero, kasi drug money daw, yung mapaganyan-ganyan pa sila. Pogo, against kami dyan. Kami nga lang ang vlogger na, kami mga Duterte supporter, ang karamihan sa, wala akong alam na sumusuporta sa gambling, na Duterte supporter, siguro yung mga iba, ang ibang mga loan shark, yung mga hiwalay. Pero yung kami talaga magkakakilala, wala sa amin na nagpo-promote ng gambling. Dahil we are against all form of gambling, especially yung online. Nakakasira ng buhay yan. Tapos sasabihin nyo, para lang ano nyo na yung kinikita namin. Hindi pa ba kayo happy na kinukulimbat ninyo ang pera ng taong bayan? Gusto nyo pati pera ng mga vlogger kunin nyo? Di umano. Diba? Kasi ayan na naman yung, kung matapang kayo, bakit di kayo pumunta dito? Kung matapang din kayo, lumabas kayo dyan. Mag-usap tayo in walang session, walang hearing. Mag-usap-usap tayo in a public place, sa harap ng luneta. Hindi gusto ninyo. Eto. May hamon ako sa inyo. Lahat ng mga congressman. Gusto ninyo, di ba, yung parang sinasabi nyo, ang tapang-tapang nyo.
O punta kayo dito nang malaman ninyo immune kayo eh. Tapos pwede nyo kami ipakontempt eh. Nang walang dahilan. Masasabihin nyo lang, you're lying. Even if hindi nyo tama yung sinasabi namin, basta hindi nyo gusto, ipapakontempt nyo. O, gusto nyo ng neutral ground? Tara, sa Luneta tayong lahat. Walang hearing ha, walang session. Luneta tayo, mag-usap tayong lahat. Magdebate tayong lahat doon. O. Pambira eh, sasabihin nyo, matapang nga kayo pag gusto nyo, mag-aaya kayo sa loob ng bahay ninyo. Pasok! Tuloy natin itong TR na to. Sa konstitusyon. If the 3 complaints were entertained, included in the order of business within 10 session days, and included within 3 session days in the Committee of Justice, referred to the Committee of Justice, then the 1-year bar rule would have operated, and the 4th impeachment complaint should not have been legally entertained. Sana naintindihan ng mga media yun, ano? Feeling ko yung mga media nga eh. Google din, gamit na. Kung ayaw ninyo mag-Google, mag-chat GPT na rin kayo. Ipasa nyo yung sa chat GPT yung yung papel na malamang nabigyan naman kayo eh. Samantala, iginiit naman ng isa sa House Prosecutor. Tapos ang sasagot, itong hindi abogado. Abogado ba to? Hindi ko sure ha. Hindi ko sure kung abogado ito eh. Pero itong bagitong to na walang alam, itong pasasagutin nyo. Na hindi depektibo ang itinransmit na reklamo sa Senado. Naniniwala po kami na kompleto po yung aming articles of impeachment, including the process in which it was transmitted to the Senate. Bakit nyo pala palaging pinasasagot to, no? Walang alam mo ito eh. Pagdating sa batas, wala akong alam ito. As far as we're concerned, it is well within the bounds of the law. Dagdag pa ng mambabatas na tuloy ang preparasyong ginagawa ng prosecution team kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinundena naman ng Makabayan Bloc sa Kamara ang anilay desperadong hakbang ng Vice Presidente para hadlangan ang hustisya. Hoy! Makatae Black! Walang kaalam-alam si VP Sara Duterte dito. Mga gunggong. Kami-kami lang to. At si Atty. Torion. Ano sinasabi ninyong may alam si VP? Hakbang ni VP Sara Duterte to para tingin. Alam mo si VP Sara Duterte walang ugaling ganito. Maniwala ka sa akin. Si VP Sara Duterte sigurado nga ako baka ayaw niya pa to eh. Ako nagdalawang isip pa nga ako kung sasali ako dyan o hindi. Kasi iniisip ko baka ayaw ni VP Sara Duterte to. Baka sabihin niya, huwag nyo nang pigilan yan, okay lang yan, hayaan nyo na yan. Wala akong kaalam-alam si VP Sara Duterte. Kami lang kami nila Atty. Torion at kami lang nila Coach Oli, Atty. Delgra. Wala akong kaalam-alam ang ibang kita nyo gulatan ito. Kami lamang po ito kasi nga napag-usapan namin, napagkwentuhan namin na mali yung proseso. Itama lang natin yung proseso. Hindi yung gayaan. Mali yan eh. Ang laking katarantaduhan yan eh. Iwasan ang pananagutan sa pamamagitan ng kanilang petisyon sa Korte Suprema na naglalayong ihinto ang impeachment proceedings. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Ayan. So, napakalinaw, napaka-importante ho niya mga kababayan. Na sana ho, atin pong maunawaan at maano ho natin yan, maintindihan. Ulitin po natin para sa kaalaman ng iba dyan hindi po tayo against sa impeachment. We are just saying that the due process hindi nasunod. So therefore, if hindi nasunod ang due process, it is illegal transmitting sa Senado. Okay? We are questioning the due process. Ulitin natin, we are questioning the due process. Dapat tama lamang. Kasi or else, sabi nga ni Atty. Torion, para na nabababoy na ho yung ating legal system pagkagayaan, di ba? Mali na ho. Mali na ho yung nangyayaring legal. Alam mo, yan ang katotohanan na ngayon eh. Yan ang malungkot na katotohanan na nangyayari sa bayan natin. Marami ho sa ating pangyayari, lalong-lalo na when it involves yung Congress at saka si Torre.
Hindi na talaga dumadaan sa tamang proseso. Yun ho ang katotohanan ho dyan. Kaya mga kababayan, sana naman, talagang ano na natin to, dinggin ho ng ating Supreme Court. Anyway, alam mo, maganda rin ho ito, isa pang balita tungkol naman sa ating VP Sara Duterte na kung saan in-endorso niya na ang PDP slate na all the candidates of PRRD. Ito, pakinggan natin tong balita. Official lang in-endorso wala ni ding Vice audio. President Diba? Ang galing mo, Sara banat Duterte. pa no? Sandali lang. Automatic ko dasay. Ha? Ito. Ayan. Ito. Uy, binabati po natin. Shoutout po pala yung mga taga-Japan nating mga kababayan na see you soon. Ay, tayo dyan. See you soon. No? See you soon na mga kababayan natin yan. Nandyan po tayo. Ang senatorial slate ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Jason Rubrico magpapalita. Formal nang ipinakilala ng PDP laban ang kanilang senatorial lineup nitong Huwebes ng gabi sa San Juan City na dinaluhan ng mga taga-suporta ng bawat kandidato. Kabilang sa kanilang hanay ang mga re-electionists na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo, pati na rin ang mga abogado tulad ni na Attorney Jimmy Bondo, Attorney Raul Lambino, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Vic Rodriguez at Congressman Rodante Marcoleta. Kasama rin sa lineup ang veteranong aktor na si Philip Salvador. At upang kompletuhin ang Duterte senatorial slate, isinama rin ang spiritual leader ng the Kingdom of Jesus Christ, walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Pastor, at least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Si Pastor Kibuloy para sa Senado. Sa makasaysayang proclamation rally ng PDP laban, opisyal na inendorso ni Vice President Sara Duterte ang 9 na kandidatong tumatakbo sa ilalim ng partido. Hinikayat ni VP Sara ang taong bayan na iboto sina De La Rosa, Go, Salvador, Lambino, Hinlo, Rodriguez, Bondok, Marcoleta at si Pastor Kibuloy. Pinasalamatan niya ang mga ito na patuloy na tumutugon sa tawag ng serbisyo publiko sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kakibat nito. Ipinahayag din ng pangalawang Pangulo ang kanyang tiwala sa kakayahan ng mga botante na pumili ng tamang mga pinuno. Dagdag pa niya, patuloy silang mananalangin para sa tagumpay ng kanilang advokasya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Ayan, so palakpakan. Ayan. So it's a good news na inendorso na po ni VP Sara Duterte ang buong slate ng Duterte Senators. Tawagin na lang natin Duterte Senators kasi para magkakasama na ho yung mga PDP at hindi PDP, yung mga guest candidates. So binabati po natin ang lahat ng mga Duterte Senators. Mga kababayan, meron lamang ako isang bilin ha. Ito kasi inendorso po ni para malinaw ang inendorso po ng ni VP Sara Duterte ay yung Duterte Senators, okay? So ang wag po natin magpapabudol dun sa merong merong bagong grupo na hinalo hybrid. May ganun sila Wag po tayong papabudol dun dun sa hybrid na yun Kasi meron dito nakita ko yun Yung hybrid na ito, nakita ko to Wag po tayong papabudol dito Mukhang alam ko kung sino nag-ano nito ano na naman ito, sigurado ako. Nako. Mambubudol na naman siguro ito. Sa tingin ko lang, mambubudol na naman yung umayos nitong ganitong klaseng Sinama pa talaga yung mga Duterte Senators. Tapos para bagang siguraduhin na masasama siya. Kasi alam naman natin, tinatay na natin ng mga Marcos, mukhang gusto na naman pumapel nitong si ate. Kaya siguro meron silang ginawang ganere. Hindi ako sure kung ito yun ito yung ginawa ng kanyang ate. Yan. Merong
merong grupong ganyan, may pautot na grupo na yan na kung saan, naku po, ayan, pinag-halo-halo. Yeah? Tingnan mo, hinalo dito yung sino yung nasa taas? Yun napansin ko lang, ha? Di ba? Dapat si Philip Salvador rin nandun, eh. Bakit inilagay dun si Amy? Di ba? Diyan pala makikita mo na talaga sinusubukan mambudol, eh. Di ba? Ayan, tingnan ninyo sa taas. Dapat si Philip Salvador rin nandun para buong PDP. Tapos sinaluan ng hindi PDP sa baba. Tama, mali. Di ba? Bakit hinalo yan? Alam na natin ibig sabihin yan. Kaya wag ko kayong pabubudol, ha. Hindi po ito ang inendorso ni BP Sara Duterte. Malinaw na ang inendorso ni BP Sara Duterte ay yung mga lehitimong Duterte senators. Kilala naman natin yun, mga Duterte senators, di ba? Ayan. Lang inendorso ni Vice President Sara Duterte ang senatorial slate ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Si Jason Rubrico magpapalita. Formal nang ipinakilala ng PDP laban ang kanilang senatorial lineup nitong Huwebes ng gabi sa San Juan City. Ayan. Na dinaluhan ng mga taga-suporta ng bawat kandidato. Kabilang sa kanilang hanay ang mga re-electionists na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo. Ayan, pati na rin yan. ang mga abogado tulad ni na Attorney Jimmy Bondo, Attorney Raul Lambino, Grabe. Attorney J.V. Hinlo, Attorney Vic Rodriguez. Isipin mo, ilan yung abogado? Isipin nyo, ilan yung abogado? 5. Di ba? 1, 2, 3. 4, 5. Yan yung sinasabi mong inutusan bumili ng suka. Putang inan yan. Yan ba yun? Ang kapal din ng mukha mo, no? Ikaw nga hindi hindi ka nga nakatapos ng... Hindi, sige, sabihin mo na. Ikaw kasi kiniklaim mo nakatapos ka, eh. Questionabling eskwelahan mo. Gayon pa man, hindi ka abogado, ikaw magki-question. Ito, mga napag-utusan ng suka. Hindi ka nga abogado. Ito mga to, puro abogado. Sino yung naunang dalawa? PNP chief. General. Ikaw siguro hindi ka tatagal ng 1 linggo sa PMA. Senator Bongo. Kitan mo naman kung gaano magtrabaho yan. Talagang nung panahon na kasama siya ni Mayor Duterte pa lang, naging President Duterte, sobrang magtrabaho. Hanggang ngayon nagtatrabaho, lalaitin mo, nagbebenta ng suka. Animal ka. At Congressman Rodante Marcoleta. Kasama rin sa lineup ang veteran. Ito, multi-awarded multi-awarded na tao to, na artista. Sabi niya, good boy na daw siya. Sige na, naniniwala na kami. Hindi, kasi di ba inisyo sa kanya babaero siya. May mga gano'n naman tayo mga panapanahon. Si Senator Robin din naman, eh. Tandaan nyo, umaabot din naman yung mga, siyempre, artista, tapos tingnan mo, di ba, si Senator Robin. Nilait-lait din yan. Pero ngayon, daming pinaglalaban yan. Ang dami hong mga batas na ipinapasayan. Tuloy. Nawala yung... yan. Anong aktor na si Philip Salvador. At upang kompletuhin ang Duterte senatorial slate, isinama rin ang spiritual leader ng... Ayan. Wala ka. Wala ka sa kalingkingan yan. Marcos, wala. Nakita mo na ba lugar niyan? Yung Tamayong, Prayer Mountain, KOJC. May balita nga kami. Meron daw mag-asawa. May mag-asawa daw. Sumakay ng helicopter. Yung helicopter, hindi nag-helicopter, magkaiba yun. Iba yung nag-helicopter tsaka sumakay ng helicopter, okay? May mag-asawa daw, sumakay ng helicopter, tapos lumipad dun sa taas ng KOJC, Tapos nung nakita yung malaking KOJC, yung Kingdom, nakita nila, sabi daw nung babae, akin yan. Kunin nyo yan, akin yan. Oo. Kaya abangan ninyo, Ito mga darating araw. Di ba alam nyo, pinris order yung
yung nangyari dito sa KOJC, yung mga gamit niya, lahat, di ba? Pinilis order, pati nga yung motor eh. Hihiramin ko sana kay Pastor yung motor eh. Kursunada ko yung mga motor niya doon eh. Kaya lang eh, na-press order. Biro lang, Pastor, kung nakikinig ka man. Nakikinig si Pastor eh. Hindi, totoo. Alam mo, may balita kami na lulusubin uli ang KOJC at tataniman di umano ng mga kung ano-ano para ikukurdo na nila yung buong KOJC. Paalisin talaga lahat ng tao para kanila na yung KOJC. Kukunwari, gagawin siyang crime scene. So, pag crime scene siya, kasi may mga tatanim sila eh. Kukurdonahan nila. Sabi ko, hindi pa talaga naging itong mga greedy na to. Ang dami-dami nyo nang nanakaw. Talagang sobrang inggit ninyo dito sa KOJC, pati ba naman yung Kingdom. Kasi ang ganda ho niyan sa gabi. Pag dumaan po kayo dyan sa gabi, sa aeroplano pa lang pag nakita mo, wow! Parang, alam mo yung pumunta ka ng Japan, yung mga Disneyland, parang ganun ang itsura. Sa sobrang ganda. Sobrang liwanag. Maniwala ako sa kakaiba. Kakaibang-kakaiba ho yan. Magtataka nga parang meron pala nito sa Pilipinas. Oo. Kaya gustong kunin ng gobyerno. Doon pa lang, wala nang binatbat si Marcos eh. Di ba? Kaya nga, there was a time nga daw, nung hindi pa presidente yan, pumunta yan, dinala ata sa Glory Mountain at tinanong si Pastor, paano mo nagawa ito? Yan ang sabi ni Pastor daw yan ang zero corruption. Kaya nagawa. Kasi pag, yung Kingdom pa lang, tip of the iceberg lang yun. Pag pumunta ka sa kanilang prayer mountain at saka, grabe ho. Alam mo yung Switzerland. Sino mga nakakaalam dito yung sa Alps, sa Switzerland? Yung ganda ng tanawin, ganun no? Maniwala kayo, dinaig yung Bagyo. Wala. Pasensya na ho, magalong pero nabulok talaga yung Bagyo nung hindi pa ikaw ang mayor dyan. Pero pag pinuntahan nyo, ito, ay grabe ho. Yung pine tree, talagang pine tree. Really fine. Matataas talaga, magaganda. At saka yung fresh na fresh. Para ka nasa langit, para ka nasa paraiso. Walang biro, may tugtog pa. Pag naglalakad ka doon, para ka nakukunin ng Panginoon doon eh. Parang baka bigla lumabas ang Lord doon. Hindi, walang biro. Ang sarap manalangin doon. Ako pagka siguro pag stress ako sa buhay, pupunta lang ako doon. Doon ako mananalangin, di ba? Kasi talagang grabe ho yung tindi ho ng mararamdaman mo, sabi nga, ang presensya ng Panginoon through the nature. Di ba? Tuloy natin to. Kingdom of Jesus Christ, walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Pastor, at least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Ang ganda nung sinabi niya dyan yung kumpleto. Pag nakausap mo si Pastor, kasi di ba ang nakikita lang ng mga tao kay Pastor yung pagiging religious niya, quote ng verse. Pero pag nakita niyo yung lalim niya on how he explained yung mga nangyayari sa ibang bansa, mas alam mo, ito, walang biro ito magkamatayan Hindi, di ba maganon? Pexman, hope to die, may pag-ano-ganon Kaya magkamatayan Hindi po ako nagsisinungaling. Pag napakinggan nyo si Pastor, grabe ho ang lalim nito pagdating sa geopolitics, pagdating sa applicable economy ng ating bayan, mga applicable laws na kailangan ng ating bayan. Ay, ang lalim mo. Alam mong nag-aral. Hindi yung katulad nung binenta ng suka sa kabila. Tatawa nga. Ewan ko. Kasi alam mo ako, very, very particular ako dyan pagdating ko sa
ginagawang literal minsan ang scripture, 'di ba? Kasi tandaan natin ang scripture, meron nung tinatawag na context. Dapat basahin mo siya according to the context, the way it was written, how it was written, to whom it was written, para mas maintindihan mo talaga yung application noon sa buhay mo ngayon. Hindi yung quote ka lang ng quote, tapos mali-mali naman. Alam mo, si Pastor Kibuloy, pagka pinapaliwanag niya yun, nakikita ko Although, again, I'm not part of KOJC. Our doctrines are different. My belief in other doctrines such as salvation, baptism are really different. Pero pagdating mo sa application ng scripture on life, kitang-kita mo, tama, sapul. Ganun talaga. Yung kaya tinatawag natin dyan, wisdom. Kasi tandaan ninyo, may ganyan Para lang sa kaalaman natin, there's such thing as major doctrine and minor doctrine na minsan talagang hindi nagkakasundo sa major doctrine. Kaya nagkakaroon ng iba't ibang denomination. But in the minor doctrine, minsan diyan nagkakatugma-tugma. And importante yan kasi yung application sa buhay, yan ang importante. 'Di ba? Yung papaano mo i-apply yung mga nangyari sa scripture sa panahon natin ngayon. At ganyan ang kanyang paliwanag sa mga bagay-bagay. Nasabi ko nga, that's what you call wisdom. It's easy to understand the scripture, 'di ba, pagka you read it and study it. But to have it applied sa sitwasyon, sa buhay mo at sa society, that's what you call wisdom. Kaya mga kababayan, maniwala kayo sa hindi, tama ho itong ginawa ni VP Sara Duterte na inendorso niya ang Duterte Slate Senator. Ulitin ko wag kayong papalin lang dito sa mga mambubudol na ito Kasi, again malamang yung mga iba dito sinama na lang. Hindi ko sinasabi mambubudol yung iba dyan Hindi. Sa tingin ko may ilan lang. Maka isa, nakapula. Hindi yung babae. Hindi yung si Philip Salvador. Atalin natin to. Tapusin natin to. Pastor Kibuloy para sa Senado. Sa makasaysayang proclamation rally ng PDP laban, opisyal na inendorso ni Vice President Sara Duterte ang 9 na kandidatong tumatakbo sa ilalim ng partido. Hinikayat ni VP Sara ang taong bayan na iboto sina De La Rosa, Go, Salvador, Lambino, Hinlo, Rodriguez, Bondok, Marcoleta at si Pastor Kibuloy. Pinasalamatan niya ang mga ito na patuloy na tumutugon sa tawag ng serbisyo publiko sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kakibat nito. Ipinahayag din ng pangalawang Pangulo ang kanyang tiwala sa kakayahan ng mga botante na pumili ng tamang mga pinuno. Dagdag pa niya, patuloy silang mananalangin para sa tagumpay ng kanilang advokasya para sa Diyos at sa ayan po, palakpakan natin. So mga kababayan, alam na po natin ang gagawin natin. Ako po si Banat Bay. Magkita-kits ulit tayo. Subscribe, click the notification bell, and especially share nyo sa mga kaibigan nyo. I-PM nyo sa kaibigan nyo itong YouTube natin, Maging aktibo tayo kasi tayo na lang magtutulungan. Pag hindi pa tayo nagtulungan, walang mangyayari sa atin. I-share natin tong video, sa mga friendship natin, Okay? Maraming salamat po. God bless everyone. God bless the Philippines. Yan ang Banateros, boses ng